May nagtanong sa akin, Sir, question, totoo ba yung tumatawag sa akin na taga-PNP daw sila? May tumawag sa akin, taga-PNP daw siya, and if di daw mag-cooperate, puntahan na lang daw sa house. Totoo ba yun? Alright, napakagandang katanungan po nito, pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Alright, yan o. Yan ho yung mga isa sa mga mga taktika nitong mga bugok at abusadong online lending apps, no? Pati ho yung mga kapulisan po natin na nananahimik ginagawa kong panakot. Okay? Ang ating mga kapulisan po, ang trabaho po niyan is magpatupad po ng batas, tsaka po yung peace and order. Okay? Hindi ho sila hindi ho sila yung mga tao para gamitin na panakot para sa atin. Di ho ba? Hindi ho ganun eh. Kaya ho nasisira ang yung reputasyon ng ating mga kapulisan dahil sa mga ganitong klase ng mga kagaguhan. Di ho ba? Bawal ho yung ginagawa ng mga abusadong online lending apps na yan eh, yung pagpapanggap na yan eh. Mamaya ho didiscuss ko kung bakit bawal. Okay? Ito ho, sinasabi nyo nga na yung may tumatawag ho sa inyo na taga-PNP daw po. Okay? Na kailangan daw mag-cooperate daw kayo kung hindi pupuntahan sa bahay. Para saan po yung cooperation? Okay? Kasi ganito lang naman ho yan eh. Kung yan po ay usaping utang pa lang po, no? Bakit ho nandyan na yung PNP? Di po ba? Kasi ang ating mga kapulisan, susunod lang po yan kung ano yung kautusan sa kanila. For example po, nagsampa ng kaso, nanalo ho sa kaso, kung ano ho yung sabihin ng korte, yun lang po ipapatupad ng ating kapulisan. Okay? Kung wala naman meron ho ba naisampang kaso sa inyo? Umattend ho ba kayo ng hearing? Di po ba may nanalo na ho bang kaso against you? Kung wala ho, hindi ho kailangan katakutan niya. Okay? Kung iyan ho yan lagi ko sinasabi sa inyo na bago ho kayo matakot, no? Basahin nyo ho munang maigi at mag-research ho kayo. Andyan na ho si Google. Okay po, or di kaya, kung yung company niya pinapasukan po ninyo is may mga corporate lawyers, baka pwede naman ito makiusap, pabasa nyo lang. Di ba? Pwede isang pamamaraan yun. Or, kung may malapit ho na sa inyo na notarial, okay, baka po pwedeng makisuyo kayo. O di kaya pumunta ho kayo ng sapaw. Pwede naman ho, tutulong naman ho sila. Kaya nga ho may paw eh. No, yan ho yung mga abogado na tumutulong po, no. Libre ho 'yan. Okay? Patunayan niyo lang ho talaga na wala kayong kakayanan magbayad ng pribadong abogado. No, sila ho ang makakatulong po sa inyo, yung mga abogado po, no. Kasi yung kagaya nito. Makipag-cooperate ka daw kung hindi pupuntahan ka sa bahay, di ba? Well, kung ako tatanungin, di pumunta ho sila sa bahay. Di ba? Wag ho kayong matakot kasi pag pinuntahan kayo sa bahay at sinabi na you are under arrest, o asan yung arrest warrant? Diba? Dapat may kakalakip na dokumento yun. Hindi po pwedeng pupunta, dadamputin ka. Di ba? Hindi tama yun. Tsaka, kailangan ho, merong identification. Diba? Always remember sa mga sir, tsaka mga ma'am, mga boss, no? Na pagka ho may nagpunta sa bahay ninyo at nagpakilala, regardless siya kung pulis, sundalo, kolektor o kung ano pa man, maghanap ho kayo ng identification. No, ID. Okay? Kasi po, para alam nyo at kilala nyo siya. Okay? Picturean nyo, wala naman ng problema. Sila ho nagpunta eh. Di po ba? Kailangan malaman nyo kung sino yung kausap ninyo. Hindi po pwede sasabihin, pulis ako. Diba? Marami ho po pwedeng magpanggap na ganun eh. No? Kaya ho nasisira yung imahe ng ating mga pulisan dito sa mga bugok na yan. Nagagaya ng mga yan, yung mga bugok at abusadong online lending apps na yan. Diba? Marami hong nagpapanggap. So, kailangan nyo po maghanap ng identification man lang na para makilala nyo sila. Tapos, i-verify nyo po kung totoo silang pulis. Diba? Hindi naman ho masama yun. Mababait naman ho kapulisan natin eh. Kasi ang mabigat ho, na natatakot tayo sa kanila. Hindi natin dapat silang katakutan kasi kakampi naman natin sila eh.
Di ho ba? Oh yes, andun na ho ako, may mga iba. No? May mangilan-ngilan po na tiwali, pero hindi ho lahat, huwag niyo ho lahatin. Mababait ho yan, kasi tagapagpatupad ho ng batas yan, tsaka ng peace and order. Ay ba't yun yung kakatakutan, di po ba? Ito ho yung kasagutan dun sa ano kanina na bawal yung pagpapanggap. Nakalagay ho yan sa ano, sa prohibition on unfair debt collection practices. Bawal ho ang magpanggap. Okay, kuwari, kagaya yan, yung ginagawa sa inyo, nagpapanggap ho silang pulis eh. Di ho ba? No, ito lang ho kanina, yung kasama ko ho sa opisina. Okay? May tumawag sa kanya, nagpapanggap na pulis. May something major yata na ano. Oh. Tapos sabi niya, sige, kausapin ko. Nung pinasa na sa kanya, hindi na major ang ano, ang posisyon. Naging kernel naman. Oh, di ba? Mga nagpapanggap lang sila. Oh, buti na lang matalas yung kasama ko sa opisina, oh, di ba? Kasi natataka siya, ba't may tumatawag sa kanya? Nahaharas na siya eh. Kasi meron yatang gumamit sa ano, yung number niya, no? O nakaibigan, yung kaibigan niya yata, nandun yung number niya. So nakakasama ngayon siya sa ano. Diba? Sabi nga sa kanya, pare wala yan, nananakot lang yan. Which is totoo naman. Diba? So, yan lang, ganyan lang din ho yan. Tinatakot lang ho kayo yan. No? Hinaharas kayo. Kasi, one way of harassment ho yan, kasi nasa prohibition on unfair debt collection po yan eh. Yung bawal ho ang magpanggap. Diba? Kasi ang paniningil naman, sabi ko nga paulit-ulit, hindi ho ganun kahirap. As long as maayos nyo kinakausap yung inyong kliyente. Nasa pag-uusap po kasi yan. Nandun na ako may kontrata. Okay, ang mabigat ito. I-discuss ba yung kontrata? Di ba? Hindi naman. Yan ho ang mahirap dyan sa mga abusado at bugok na online lending apps na yan. Sasabihin nila, may kontrata yan ganito. Nandun na ako, sige, pero in-explain nyo ba? Di ba? Importante yan. Nakasaad yan sa The Truth in Lending Act. Oh, tapos inilalabag nyo. Batas yun. Diba? Paano maiintindihan ng kliyente ninyo yung kanyang responsibilidad? Yun yung harapan na. Nagpunta na sa opisina. Harapan kayong dalawang ganyan, dinidiscuss mo. Minsan hindi pa naiintindihan. Yan pang online. O diba? So, Mario Joseph, iaasa nyo ng ganun? Hindi tama yung ganun, di ba? Dapat fully disclosed yung responsibilidad ng inyong kliyente. Oh, di ba? Now, kay tayo naman as mga mga nanghiram, responsibility natin na basahin at alamin kung legitimate ba yung hinihiraman natin. Di po ba tama ba or nararapat ba na tayo yung manghiram? Okay, bakit ko sinabing nararapat? Kung tayo estudyante at wala naman tayong hanap buhay, wag po tayong manghiram. Ano ang kakayanan natin magbayad, di ba? Kasi alam natin sa sarili natin na hindi natin kayang bayaran. Ganun lang ho yun. Di po ba? Ngayon, alamin din natin yung ating hinihiraman. Hindi lang po dapat kuwari ho, dumaan sa feeds nyo, dumaan sa wall nyo, hihiraman nyo na, kiklik nyo na, ay talaga mapapahamak ko kayo. Uulitin ko po, lahat ho ng nakukuha sa madalian, naku po, sakit sa ulo yan. No? Hindi ho dapat ganun. Dapat lahat yan pinaghihirapan. Kasi tayo angal ng angal. Kasi sa bangko, marami requirements, matagal. Ando na ako. Pero nakita nyo naman ho, di ba? Pagka hiniram ninyo, i-discuss lahat. O, alam nyo lahat. Fully disclosed yung inyong responsibility. Di ba? Yung inyong magiging obligasyon sa kanila. Dito, yes, 5 minutes, nandyan na yung yung loan nyo. Oh, in 7 days, masakit naman ang ulo nyo. Di ba? Kasi, ang mahirap dyan, lagi nating ipinipilit sa sarili natin na, eto dito kasi madaling manghiram eh. Dito na lang ako. Di ba? Kailangan paghirapan natin yan. Kasi, para lang ho yan doon sa, may nakausap po ako. Ang success ho yan, hindi yan overnight. Okay? Ang success po yan, it's a process. Okay, marami ho kayo akala nyo ho ba straight line yan? Hindi ho. Pataas ho yan. Minsan bababa pa, tataas, bababa. Hindi ho ganun ang success eh. Same thing ho sa pagpapautang. Pagkayan ho, nakuha nyo sa madali ang pamamaraan, sakit sa ulo yan. Di ho ba? Kasi ho, pagkayo, kagaya sa bangko, di ba? Napakarami ho documentary requirements yan, may credit investigation yan, maraming interview yan. Ibig sabihin lang ho nun, inaalam po ng bangko kung dapat ba kayong bigyan ng utang
At kung may kakayanan ba kayong magbayad ng utang, bakit? Kasi iniiwasan po ng bangko na masira ang inyong credit standing. At kumbaga, kayo din ang iniisip. Di po ba? Akala nyo ho ba para sa kanila? Hindi ho. Ang bangko ho gustong-gusto magpautang yan. Totoo yan. Maski ho ang mga lending financing, gustong-gusto magpautang yan. It's just so happy na kailangan malaman nung nagpapautang na hindi ka mahihirapan magbayad. Hindi ka mapapahamak. Di ba? Yun lang naman ho yun eh. Kaya huwag niyo hong isisi sa kanila na napakaraming requirements, hindi ho. Para sa atin din ho yun. No, iniiwasan lang ho nila na kayo ay mapahamak. Okay, ngayon, dito ho sa inyo, huwag niyo paniwalaan yan. Puro kagaguhan lang pagpapanggap lamang po yan, no? Kung ako sa inyo, pag-ipunan nyo, tsaka nyo bayaran, mawalan kayo ng sakit ng ulo. Lagi lang naman ho ganun ang sasabihin ko sa inyo. Ano po, I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.